si Jesus Christ o si Moises o si Kuan, usara sila. Wala, mga propeta nga, mga sugod. Ang isulti ni Jesus Christ, sundin niyo ako, aron malangit mo. Wala siya kung sulti nga siya, ang Ginoo, nga ato sambaw na rin malangit ta, kasi mo sa sala. Bro, ako na kanitubag sa Pinadayag 1, versikulo 8. Ang ingon, sa Pinadayag 1, versikulo 8, niingon ang Diyos kalabing gamhanan, ako ang Alpha ug ang Omega. Di ba? Kaya niingon si Jesucristo sa Pinadayag 22, versikulo 12 hangtod 13, nga si Jesus niingon, ako ang Alpha ug ang Omega. Kinsa man ko nag-ingon sa Pinadayag 1:8. Sige. Ito pa, kinsa may gagama ni Adam ug si iba, si Jesus Christ. Wala mo masabtibo. Ingani po. Sa sinod dyan, dili, ang gagama ni Adam ug si iba, mo na tunay nga Diyos. Sato pa si Jesus Christ, wala pa siya sa... No, naging akong i-prove lagi mo. Kung naminaw ka sa kutubag, ka. Ay sabo, paminaw po. Itubag ka na ko sa 17, Exodo. Daan ko sa mga kaman panahon pa ni Moises. Di ba? Okay. Lagi. Karon, ay sa paminaw. Itubag ka na ko, nga sa Exodo 17, 4 gato sa 5. Di ba? Nakikistorya ang Diyos ni Moises. O diingon ang Diyos, mutindog ko ibabaw ni anang bato. Bunali ang bato ug mugwa ang tubig aron makainom ang katawang Israel. Ang Diyos niingon na. Di ba? So karon sa iyo ba? Sige. Sato pa ang gatulog ato si Jesus Christ. Ang Diyos. Kinsa Diyos? Ang Diyos kalabing manganan. Oo, lagi lang. Ayun naman yung Biblia, hingar ko ang Diyos. Ang Diyos, si Jesus Christ ang gatulog niyo. Wala nga, dito ba? Ang Diyos may tindog dito. O yun ka na, ang Diyos. Ang Diyos. Kanya karon. Hindi ka mukha. Kasi ang Diyos ito, wako ko mukunklod nga, gatong Diyos sa ato katong ipangita, kinsa? Di ba karon? Ato katong ipangita nga ang Diyos sa kikistorya niya, ni Moises. Pero pag abot ni San Pablo, bro, nanawa sa batong tugod. Pag abot ni San Pablo sa unang Korinto, sa unang Korinto, kapitulo 10, versikulo 2, di man dapat punto sa versikulo ra. Aron may bawa na ito ang kamaturan. Karon, hingon na din sa unang Korinto, kapitulo 10, sugdan na ito sa 2 para makasabota. Sugdan na ito sa 2. Hingon din ni. Sinaagi sa panganod o sa dagat, gibunyagan silang tanan nga ang ingon nga mga sumusunod ni Moises. Kapitulo 3, versikulo 3. Nangaon silang pagkaon niya espirituhanon o nanginom sa tubig niya espirituhanon kaya nanginom sila gikan sa espirituhanon bako namikuyog kanila o kadtong batuha mao si Kristo. So diha na itong hibawaan nagkapudi ang Diyos na nagkikistorya ni Moises sa daang tugon na mabarog siya niya itong batuha si San Pablo na hiingon na siya mao si Kristo, dili ako. So katuli ang nagkikistorya ni Moises si Kristo ang Diyos to na mao gi-conclude ni San Pablo nga katong Diyos ang nagkikistorya niya mao si Kristo. Sato pa si Kristo, si gagama ni Adam ug si iba. Ningon din sa Juan kapitulo 9 versikulo 15. Nana. Sa Juan, pagutana. Salamat bro sa nindot yung pagutana. Sa Juan kapitulo 5 versikulo 19 ningon din. Nara. Busa niingon si Jesus kanila. Sultihan ko kamo nga ang anak sa tao walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. So klaro kayo. Yan ningon din sa Genesis sa pagbuhat sa tao. Ningon din Unya ningon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kung mingon ka nga ang Diyos ra ang nagbuhat, nganong mingon man siya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya ra ba o aduna bay kauban? Ha? Kamusta na lang. Kay ang Diyos naman, ang Diyos, usara mo na. Walay nakakita, wala mga anak, wala panganaka. Si Jesus Christ, di panganak siya ni Maria. Sa tupakin siya gagama ni Maria. Ang Diyos. Ang Diyos. Na ano gitawag man ni mga Diyos si Jesus Christ nga lapas sa sinapupunan ni mo bitaw na bro nga ningon din sa Isaiah. Sabo. Ito tubagon ka na ha. Unang lain na pa nimo na pangutana tubagon sa kanako.
anang atong una nimo nga ningon ka nga apil ba di ay si Jesus sa pagbuhat sa tao. Mo nang ako kang gitubag sa Genesis 1:26 nga ningon ng Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So nagpasabot nga adunay kauban sa pagpamuhat ang Dios. Okay, ningon din sa 17:5 mga igsoon. Juan 17:5, paminaw bro. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala kabuhata ang kalibutan. Diba? Moto nga ang Dios uban pa niya sa wala kabuhata ang kalibutan. So, niyon ka nga, kinsa man di ay pag-ingon sa pagbuhat sa tao ning kalibutan na buhaton nato ang tao sama sa atong hulagway. Adunay kauban ng Dios. No, kinsa man si Jesucristo. Mingon man siya sa Juan 5:19, ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Nya karon, unsa man nato pag-prove nga kauban sila. Mingon lagi dinhi sa Juan 17:5, karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. So klaro na wala pabuhata ang kalibutan na si Kristo. Mo nang ipadayat dito nga katong batuha nga niingon ni Moises, si Kristo to nga niingon nga Dios. Nga nagkikistorya ni Moises. Nga bunali na batuha, niingon ang Dios, bunali na batuha. O kanang iniguna limo na bugula ang tubig o makainom ang mga Israelita. So, kita ang mga tao kung magkaibaw kinsa na. So, giprove na ni San Pablo, naningon San Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 2 ngadto sa 5 nga katudin batuha nga niuban nilang Moises, katudin panahon na nga ang kauban ni Moises mga Israelita nga gipangbuhaw gutom. Nanginom sila og nangaon sa espirituhanong pagkaon ug ilimnon. Unya ditong batuha, mauda ito si Kristo nga nagkikistorya ni Moises. No? So, atong na-prove nga si Kristo, lahi si Kristo sa iyang ni Muhammad. No? Kasi Muhammad namatay, niya upaman mabanhaw. Kanya si Kristo, namatay siya, kunya nabanhaw. Mamali kalainan na to. Kunya, grabe na ba nga si Kristo sa pinadayag na siya ang Alpha ug ang Omega. Iyan ang giangkon nga siya ang Alpha ug ang Omega, nga ang labing gamhanang Dios. Giangkon na niya. Kunya, dili kay nato natuhuan. No? Kunya, atong masabtan mga igsuon nga si Kristo nagpakatao nining kalibutan. No? Kunya, ilalang siya sa usa ka babae kay niingon dia sa Isaiah 7:14 nga ang Dios may muhatag og timaan. Usa ka batang dalaga, manganak siya usa ka batang lalaki, o magsabak kung manganak usa ka batang lalaki, ug nganlan siya Emmanuel. Kunya, asa man katumanan? Nasa bagong tugon sa Mateo 1:23. Si Maria, manganak siya ang usa ka batang dalaga, manganak ug magsabak og batang lalaki, ug nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang iyang ianak ang Dios nga Emmanuel nga miuban na dinhi kanato. Ha? Ang nganlan si Emmanuel nga nagpasabot ang Dios miuban nato. No? So mga igsoon, klaro nga gipadayag dinhi sa Balang Kasulatan nga si Kristo muuyong ta nga si Kristo siya ang manluluwas. Pero niingon diya sa Marcos kapitulo 2 versikulo 7, walay tao nga maghukom meaning kalibutan na, kundi Dios lang ang maghukom. Kaya si Kristo kay siya man ang maghukom, hukom man siya. So nagpasabot kay siya man ang hukom nato. So nagpasabot na dili siya tao, kaya naghukom man siya nato. Siya naghukom isip Dios. No? Mo na mga igsoon, ang kaproblemahan nato ani, kitang mga tao mamatay ta pero di ta kunya ra ta mabanhaw sa panahon nga kita luwason ng Kristo. Diyan natagukman sa katapusan hukom. Mo nang ingon diya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 28, 28 na ang pagbalik ni Kristo hukman niya buhi o patay. Ang mga patay mubakod sa ilang lubnganan. Pinakita ang mga buhi, hukman niya pinaagi sa atong mga binuhatag. Maayo og gawtan. No? Mo na nakita mga tao gihatagan tag freedom sa Dios. Gihatagan ta niya ningon diya sa Sirach City
Sirach 17 versikulo 7 nga ang tao hatagad kaalam sa Dios aron mahibalo siya unsa ang maayo ug unsang dautan. Unya ang paghukom sa Dios pinaagi ningon San Pablo sa ikadawang Korinto kapitulo 10 versikulo 5 kapitulo 5 versikulo 10 nga ang paghukom sa Dios pinaagi sa pagbuhat niya maayo ug dautan sa iyang binuhatan. So mao na nga kita gihatagan tagpuwi aron mahibaw ta nga makadistinguish ta unsa ang maayo unsang dautan nga atong buhaton. No? Mao na mga igsoon nga niining kabuntagon mapit na lasot. Sunubi bro. Siguro 5 minutes lang. So salamat kaayo niining kabuntagon ya bro. Salamat bro. Abay kalay kira ka bro. So niining kabuntagon ako ka mangihatag sa ato igsoon nga converted minister o pastor sa saksi ni Jehovah since birth, no? Nga 15 years na nahimo ng Katoliko, no? Unya since birth siya nahimong pastor o ministro sa saksi ni Jehovah. Unya dito sa Mindanao nakatukod siya og simbahan, siyam ka simbahan sa saksi ni Jehovah. Pero tungod sa iyang pagtuon, tungod sa iyang pagtuon diya sa pagtulunan diya simbahan Katoliko aron lang makigdebate siya sa mga CFD, no? Nagtuon siya, iyang gitun-an ang doktrina sa simbahan Katoliko, mga pagtulunan aron iya lang gupon ang pangatarungan sa simbahan Katoliko o mga pagtulunan. Mao na nga sa iyang pagtuon nakabig siya pagka-Katoliko. No? Nya ako ka manghihatag sa atong igsoon converted pastor si Brother Paul, dili siya ganahan mo gamit sa iyang middle name, kanyang middle name San Pablo man. Nya sa nakatoliko na siya, gigamit na niya ang San Pablo. Brad Paul San Pablo Alima. Bro. Okay, salamat Brad Kaloy o sa tanan nga ni adinhi sa merkado publiko sa San Isidro. Sa ato sa gipasalamatan ng atong igsuon nga Muslim sa relihiyon nga Islam. Sunindot kayo nga nagutana gyud siya sa mga pagtulunan mahitungod sa Kristyanismo. Kay katong iyang giingon nga wala na dito. So once again atong pasalamatan no ang atong igsuon nga Islam nga niagin sa dinhi dayon naminaw pud siya sa mga tubag ni Brad Kaloy. So sa di pa kumuadto no sa akong topic, muhatag lang ko og gamay pod nga pagpasabot sa kinaiya o existence sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo wala diha magsugod sa dihang sa gimabdo sa mahal nga birhen. Kay si Kristo naay gitawag pre-human existence. Buti pasabot sa wala pa siya mamabdos diha sa mahal nga birhen, nag-exist na ang atong Ginoong Kristo. Balikan nato tong bersikulo nga gibasa kaganina sa Juan 17:5. Unsa may giingon sa atong Ginoong Kristo? Juan 17:5, karon amahan matud sa atong Ginoong Kristo, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Sa ato pa sa wala pa buhata ang kalibutan diha na si Kristo. Ngani mingon ang atong Ginoo sa Juan 8:58, mingon si Kristo sumala sa Juan 8:58, mingon ang atong Ginoong Kristo, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo sa wala pa gani matao si Abraham, ako mauna. Wala pa si Abraham nga mauna ang giila usab nga descendant sa mga Muslim, kay matod nila diha man sila mikune ka Ismail. Ismail kaliwat mana, anak mana ni Abraham. Mingon ato Ginoong Kristo sa wala pa si Abraham, ako mauna. Kay sa wala pa ang kalibutan diha na si Kristo. Mao bitaw pagbuhat sa kalibutan unsa may giingon sa Dios. Genesis 1:26. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway,
sa ato pa sa paghimo sa Dios sa tao, dili kay nag-inusara ra ang Dios nga Amahan. Mingon siya, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Pila man ang kabokro kanang ato, isa o kapin sa usa? Mingon man Ginoo, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa ato pa na ay kauban ang Diyos nga Amahan. Kisa may kauban, mingon si Jesus, sawa pabuhatan kalibutan, diha na siya. Sa ato pa diha na si Jesus, sawa pa siya, bisan ang kalibutan wa pahimua, diha na ang atong Ginoong Kristo. Di ba? Nakuha niya akong point? O diha siya gipahimugso sa mga birhen. Kay ang Dios Espiritu man, wa man siya lawas nga unod nun. Aron nga siya makabatunog lawas o sa may giingon. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 4. Kay wala may lawas nun nga sama kanato nga atong Ginoong Kristo sa Espiritu man Dios man siya. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 4 ug 5 mo kini atong mabasa. Versikulo 5. Tungod niini sa dayo ng anhi ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Uday ka si Kristo imabdos nga walay participation sa lalaki without sexual intercourse. Kay si Kristo, gamhanan si Kristo, Diyos man siya. Sawa pang kalibutan, diha naman siya. Ugon sa man siya, Diyos siya, sawa pang kalibutan. Munang dinhi sa Revelation, miangkon gud si Kristo nga siya Diyos. So may giingon diri sa balang kasulatan. Gipadayag Kapitulo 22, 12 o 13, mo kining atong mabasa. Si Jesus mingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalagante aron ihatag ang tagatag sa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Unsa daw si Kristo? Siya ang Alpha ug ang Omega. Ang pangutana, Dios ba ning Alpha ug Omega? Tubag. Gipadayag 21:6 mo kining atong mamasa. Og miingon siya kanako natapos ng tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan o ang katapusan, ang giuhaw, hatagan kog tubig nga walay bayad, kay sa tuburan sa tubig sa kinabuhi, ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios. Unsa daw siya Alpha Omega? Dios dili. Dios. Sa ato pa si Kristo di ay miangkon nga siya Dios. Nabasa. Nganong niangkon man siya nga siya Dios? Kay tinuod man nga Dios siya. Pero sa dihang siya nahimong tao, dili mo tuwa ang mga tao nga Dios siya. Mo nang si Kristo gustong patyon sa mga Hudiyo nga man nagpaka-Dios man. Di man sila mo tuwa nga Dios si Kristo. Ang ilang pagtuog si Kristo tao kay di panganak ni Mama Mary. Mananong sa magiingon sa balang kasulatan. Juan Kapitulo 10. Mo kini ang ato mabasa sa balang kasulatan. Sa pag-ingon ni Jesus, ako ug ang Amahan usara. Nangasuko ang mga Hudiyo. Mingon ang mga Hudiyo, ang mga tao mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, apan nagpaka-Dios ka. Mo nang gusto sa patyon sa mga Hudiyo. Kasi Kristo miingon, ako ug ang akong Amahan usara. Mingon ang mga tao, mapasipalahon ka, dili ka namo gustong batuon kay naghimo kag maayo. Batuon ka namo kay nagpasipala ka, ngano man tao ka lang, nganong nagpaka-Dios ka. Sa ato ba si Kristo miangkon nga siya Dios? Mo nang bato siya sa mga Hudiyo.
Kay alang sa mga Hudiyo, si Kristo dili Dios, tao lang si Kristo. Mao ni ang pagtulunan sa mga iglesia ni Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo way kalainan sa mga Hudiyo. Nga naman, ang mga Hudiyo, ang ilang pagtuo kang Kristo, tao o dili Dios. Munang gusto nilang batuon si Jesus, kay si Jesus miangkon nga siya Dios, nga tao raman unta ang siya. Sumala na sa ilang pagtuo. Mao nang kamatuoran sa balang kasulatan. Mao na og naamoy pangutana karon, pwede mo mangutana kanako. May kataong kauban na naman to'y lecture dito sa simbahan. Karon kuan na to ang kamatuoran ba? Unang kamong mga Katoliko, isang lain pang pagtuo, pwede yung makapunta na. May nga itong gihimong market fixing. Ayaw ko katahapi, batahan na mahimugin yung sulaton, pinagi sa sulat, ihatag lang ako dire, kaya ako rin matuno ni Brad Bell. Gusto mo na inyo pang i-silpi, pwede pa na diyan na prepare. Okay. Ikan sa Muslim ka na. Ikan sa Muslim, yung kuyat ko. Ang sa mga kuhan na mo, ang kapatid niya. Okay. May pumunta na ba? Okay, so naabot na pangutanan mo. Salamat tayo nga nagi pangutanan nga abot na to. Brad, ngano kuno si Jesus ana ay amahan nga si Mama Mary gitawag man nga virgin. Sa pagkatao ni Kristo, naa siya'y amahan. Ha? Gitawag ni nga ama-ama nga mo si Jose. Sumala din sa Juan Kapitulo 6 ato babasa. Dili man si Kristo ilo. Si Kristo doon ay mibarog nga amahan o ama-ama. Juan Kapitulo 6 versikulo 47. Mingon sila, dili ba siya si Jesus nga anak ni Jose? Mauna nga sawa pa imagdos si Jose gipangasawa si Maria. Pero sa pagpangasawa wala hilabtin Jose. Kay ang gimabdos sa atong mahal nga birhen lalang man sa Holy Spirit, wala man to iagig sexual intercourse. Karon kay nahimo man siyang tao nga sama nato, iyang gi-recognize ang iyang Diyos nga amahan nga kauban niya sa wala pang kalibutan nga amahan. Mao nang miingon siya sa 25, amahan, pasidunggi ako diha sa kadungganan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. So naa siya giila nga amahan sa iyang pagkatao, naa po siya giila nga iyang ama-ama nga mo si Jose. Mao ning ang tubag sa pangutana, Brad, ngano kuno si Jesus na ang may amahan nga si Mary gitawag man nga virgin. Yes, gitawag siya nga virgin ngano man wa man sa hilabting tao, pero kinahanglan man ang tao naay amahan. Mo nang gibutang si Jose nga ama-ama, nahimong amahan nga tawhanon nga protektor kang Ginoong Kristo. Pero ang tinuod niyang amahan, ang Diyos nga amahan, nga uban siya sa amahan sa wala pabuhata ang kalibutan. So virgin kay wa man hilabte og lalaki, lalang man sa Holy Spirit. Mo nang tubag sa pangutana. Sunod pangutana, Brad, nag-ingon ang usa ka Muslim kabahin sa kasulatan nga nag-ingon kuno si Jesucristo sa iyang mga disciples nga kinsang ang gusto ninyo nga mahimong usa kami, ang iyang naong gihatag sa pinaka bata bani nga disipulo nga mao kunoy nalansang sa cross ali ni tinuod. Ang nalansang gyud ang atong Ginoong Jesucristo. Og dito gani ko sa Jerusalem, ngatong miagi Gabriel, dito gyud ko sa gitagdukan sa cross sa Ginoo. Si Kristo gyud mao ang gilansang. Asa man nga history nga gilansang na lahi na hinoon. Ang tubag dili. Mabitaw nga ang kasaysayan kumadto sa nagbuntaog nga history. Mao nang gitawag tag Kristiyanos
Kaya kita gikan ta ni Kristo, og si Kristo atong giila nga mong atong Ginoo mao ang nagtubos nato. Kung lain na nalansang di lain ang tubos nato. So ambot asa po di sila gikan og impormasyon nga wa man ni sa history, wa po ni sa Biblia. Basin minarites sa siguro ni. Basta ako dili ko mo to ini kay wa man ni ebidensya. Assumption naman naghimo ra ka invento istorya ba? Nga di man si Kristo gilansang ato sa lain. Asang ebidensya na? Kaklaro man kaayo history nga ang gilansang gyud ang atong Ginoong Kristo. Munang moingon bitaw ta, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, og si Kristo mobalik sa kalibutan. Kuwa pas lahi pa ang gilansang. Sayop ba ng Christianity? O di na mahimong pwede. Kay ang Christianity mao gyud ang nagdala sa kamatuoran kay si Kristo nga mga atong Ginoo, siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao nang tubag sa pangutana. Sunod nga pangutana. Bro, atong pag dugang kuno itong pangutana bitaw nga gingon nga pilam na yung Ginoo. Murag ang apas ni Jan naglibog sa kay naman doy mingon bisag mo diskurso nga nang usa ka nga atong pagnaon karon sa Ginoo buwan mo nang nalibog sila kay daghang Ginoo siguro sila pagtuo. Ja usar mo dunta nang Ginoo sa imo na explicar kuno kanang uban nga manong gitawag og Ginoo nga kanang uban mga dagko sa kuan atong nasod sa atong probinsya tawgon manawag si Ginoo nga plano. Ang Ginoo sa English na Mr. President, Mr. Alima. Sa Tagalog na Ginoong Alima. So ang kanang Ginoo, pwede ba sa paghatag na reverence? Girespeto na ibang sa katao ba? Ginoo. Pero kining pagka-Ginoo sa Ginoo, gitawag ni Master. Siya ang atong agalon. Siya ulipon ta sa Ginoo. So lahi ng pagka-Ginoo sa tao, kay respeto na sa iyang pagkahalangdon, Mr. Alima, Ginoong Alima. Pwede na matawag nato, isip pagrespeto sa imong pagkatao. Pero sa Dios lahi, ang pagka-Ginoo niya is Master, agalon, o kita na himong ulipon. Pwede ba sabot, tag-iya siya sa tanan, bisan sa atong kinabuhi. Muna ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Di na nimo pwede himoong plus. Kaysa uban himo ng 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ang mathematics sa Ginoo dili man 1 times 1 times 1 equals 1 man. Nabito maingon si Kristo, ang lalaki ug babae dili na sila duha, kundi usa na sila. Sa ato pang mathematics diha dili plus, may times. So ang atong gigamit 1 times 1 times 1 equals 1. Dili kay 1 plus 1 plus 1 equals 3. So mao nang tubag. Mao nang kalahian sa Ginoo nga gi-apply sa tao o ang pagka-Ginoo sa Dios mismo. Okay. Nasagtanan ninyo itong nangutana ito nga kasi naglibog ay nakasabot. Wala ba laing putana ni? Kung may putana kung ihatag na yung microphone. Pwede mangutan na personal God. Ngayon yung personal on God. Dayon atong i-differentiate no si Kristo ug si Muhammad. Si Kristo sa Colosas 3 nag-ingon, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios nga Amahan. Si Kristo tuan na sa langit, tupad sa Dios nga Amahan. Og sumala ni San Pablo dinhi sa versikulo 4, ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og moambit sa iyang himaya.
So si Kristo tuwa na sa langit mahimayaon. O kung kita nga nagsunod kang Kristo, sa dihang muuban na punta sa Ginoo, makaambit ta sa himaya ni Hesukristo. Tuwa na sa Kristo sa langit. Kuman siyang kamatayon, nabanhaw man siya, o misaka sa langit, milingkod sa iyang Diyos na Amahan sa langit. Sa ato pa si Kristo, lahi sa mga propeta. Nga naman, ang ubang mga propeta, sama ni Propeta Muhammad, wala pa man sa langit, kauban sa Ginoo. Wala pa may nakatestify nga si Muhammad may saka sa langit, milingkod sa tuo sa trono sa Dios. Pero si Kristo, nakaabot na siya sa trono sa Dios. Siya ang muhukom kanatong tanan. Asa mabasa na? Mabasa nato dinhi sa 2 Timoteo 4:1. Sa atubangan sa Dios og ni Hesukristo nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay. Unsa si Kristo? Siya ang mahukom sa tanang tao. Siya gani ang mahukom ka Muhammad. Kasi Muhammad dili man na maghukom. Ang mahukom ka Muhammad si Kristo. So sa ato pa, pariharata ka Muhammad, hukmanan ta ni Kristo. Asa may labaw? Ikaw nga hukmanan o ikaw nga maghuhukom? Bro, ang tanang tao hukman ni Kristo. Pati si Muhammad mupailawon sa paghukom ni Kristo. Asa man ang atong labaw? Labaw doon si Kristo. Labaw si Kristo. Sa tanang propeta. Kung propeta ra si Kristo sa ila, mas labaw sa ka Muhammad. Nga naman, si Muhammad hukmanan po siya ni Kristo. Parihara sa Muhammad ato. Parihara sa tao, kita sa ato. Napabot sa ato. Very good. So, pangutana. Maraming mga pangutana po, kaning mga katawan na ito, naana silang nuna, pero mataha lang. Namo ko ang Katoliko nga nagkuwanta ka na nagkulit o mga larawan nga sa Exodo 20 naturo na sa versikulo 3, sinuntos 4 nga gibawal man kuno na nga ang Katoliko naman kuno mo himo ana i-explicar kuno ni bro para matagag lamdag ato magkaigsunan na mora man ay gamiton sa ubang mga laing tinuhan kanang pag basa ng bersikulo sa Bantugon sa Exodo ngano kuno nga atong sipak na gibawal naman adaan sa Ginoo i-explicar kuno na aron masabtan sa atong mga igsoon. Ato ning klarohon duha ka klase ang larawan. Kanang imong giingon sa Exodus kapitulo 20, larawan kana gibawal. Kanang larawan nga imo nang ipuli sa matuod nga Dios, masuko niya ng Ginoo. Mao nang larawang gibawal. Pero ang Dios nagsugo nga maghimo sa bugarawan. Asa man mabasa? Exodus kapitulo 25 18 hangtod sa 22, mayngon ang Dios kang Moises paghimog larawan sa kerubin o anghel. Ibutang kini sa ibabaw sa arka sa kasabutan kay taliwa nilang mong larawan sa kerubin. Diha ako makitagbo kanimo alang sa kabalauran sa Israel. Sa ato pang Dios nagsugo usab nga magbuhat og larawan. Ezekiel 41:7 sa 20 ato mabasa ang Biblia, ang bungbong sa sulod sa templo gikulitag malarawan. Larawan sa kerubin, larawan sa taong duhay naong, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmera, ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa putahan, sa sud ug gawas sa templo, gikulitan og larawan ngano man nang larawa anong templo sa Ginoo na may larawan kay ang Dios nagsugo nga pakuliton og larawan. Sa ato pa duha ka klaseng larawan, larawang gibawal ug imo na nang ipuli sa matuod nga Dios, pero larawan nga makatabang kanimo nga maduol sa Dios, dili ka na bawal sama sa larawan sa mga santos. Ang mga santos modelo sila ang makapaduol kanato ngadto sa Ginoo kag ilang kinabuhi gipamatud-an nila nga balaan sulundan nato sila sa atong kinabuhi. So dunay duha ka klaseng larawan, larawang gibawal kanang larawan nga giisip nga Dios. Larawan sa Katoliko wala nato ni isipa nga Dios, wala ka na maapil sa gibawal. Mao nang tubag sa pangutana. Napay pangutana? Salamat kayo bro no.
Klaro man siya nga kung masabtan ang explicar sa siya simple kung katolik depende sa atong diocese nga doon ay mga larawan nga gidili at mga larawan nga atong giisip na Diyos gidili nga kay klaro man itong explicar niya nga ang Diyos abuguan mga buguan ng Diyos o ato na pilihan pero ang mga larawan nga ito na yung gitunor pa rin mga larawan nga gitugot sa explicar na maayoban na maayoban na gigamit ko sa uban na mga sikta na mayroon silang ngano kuno nga kita mga Katoliko buyokdo sa mga larawan buampo kuno sa mga larawan palihan kuno i-explicar nga kay kana kasagaran ko na nga madunggan sa laing mga pagtuo labi nagpaka panakasakas sila sa kabayan sa atong mga igso Katoliko mo nang ang uban ko nga di wa pa makatugkad ni wa pa kasabot mo nang ang uban madani unang explicar kung pala gabo ngano ko nga kitabo yukbo o do ampo sa mga larawan na atong mga imahen diya sa ato ang simbahan nga Katoliko. Tubag, nag-ampo bata sa larawan, Baltimore Catechism number 223. Wala kita mag-ampo sa larawan, nag-ampo kita sa gilarawanan ni ini. So walay Katoliko nga nag-ampo mismo sa larawan ang ilang giampuan kadtong gilarawanan sa baong larawan nga tuan na kauban sa Ginoo kay sa ako nang giingon ang mga santos sa dihang sila tuan na sa langit makaambit sila sa himaya sa Ginoo makadungog sila sa atong pag-ampo. Nagyukbo ta sa larawan nagpasabot ba na agisimba na itong larawan ang tanang pagyukbo dili sabton na pagsimba. Kanang muyukbo ka sa imong pangasaunon, magpropose ka og kasal, muluhod man ang lalaki sa babae, nagpasabot ba nga iyang giisip nga Dios ang iyang asawa? O bagwa kay ang pagluhod nagpasabot ka na og pagrespeto. Kanang atong gihatag nga pagluhod sa malarawan, respeto na gitawag nagbenerisyon. Ang sa Dios gitawag na nga adorasyon. Mao nang sa Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang Diyos ragyod ang simbahon, ang malarawan ato ragyod ng respetoon. Mao na ang teaching sa Katoliko, mao nang kinahanglan tang mahibaw sa practice o pagtulunan sa atong simbahan. Naana po niabot nga sulat gikan sa LBC. Nabasa ba? Pino rin tayo. Brad, ingon akong igsuon nga Muslim na wala pa kuno mamatay si Jesucristo, Jesus Christ, na pa kuno tunga sa langit kay buhi pa kuno hangtod karon. Mao nga babalik pa siya dinhi sa kalibutan. Na bala mabasa sa Bible, wala daw espiritu nga niya gibalik sa kalibutan. Gitubag ko naman na sumala pa dinhi sa Colosas kapitulo 2 at 3. Mao kini ang atong mabasa. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Diyos Amahan. Si Kristo lagi tuwa na lagi sa langit, kauban sa Diyos Amahan. Wa pa sa tunga-tunga. Ang nama sa tunga, bugay ba ito nakaabot? Year 33 pa man ito mikayad sa langit. Wa pa din kaabot sa langit. Ang nama sa tunga sa langit. Ato bag, atong nabasa balikon ako. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin atoa si Kristo. Asa si Kristo? Atoa sa langit. Asa sa naglingkod? Sa trono sa tuo sa iyang amahan sa langit. Sa to pa, wa di tinuod nang naa sa tunga sa langit. Tuwa na gyud ay nakaabot sa langit. Isa man nag-iling na to sa tunga. Dito mo gikan? Ha? Nga nung maingon man sila nga tuwa dito sila gikan sa tuwa sa langit. Nahibaw man sa tuwa si Kristo.
Mabasa nato nga tuan na sa langit. Iprobahan ka na sa balaan nga kasulatan. Sumo nang tubag sa pangutana sa atong minahal o hinigugma nga igsuon nga Muslim. Ato maguni silang gihigugma. Kay ato man ang dugo naman nato. Pilipino maguni sila. Na atong makaigsuonan, labi na sa Mindanao, kay taga Mindanao po ko, daghan ko kaila nga mga Muslim, mga buutan sila. So, no matter on sa atong relihiyon, Muslim sa mga Kristiyanos, kinahanglan nga magpuyo kita sa kinabuhi nga buutan. O mahiusa kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang Christianity, ingon nako, supernatural religion. Ngano man ang ato magtutukod, namatay, nabanhaw, o tuan na karon sa langit. Ang kalahian lang sa Islam, kang ilang magtutukod na si Muhammad, namatay, apan wala pagod karon na halangit. Muna, o ang atong Ginoo nga nagtukod sa Kristiyanismo, maghuhukom. Hukman niya ang tanan nga mga tao. O si Muhammad, usa sa iyang hukmanan sa Day of Judgment. May, tawapan na po? O, di na, tawapan na. Lain itong pangutana po nga wai ka pangutana sa tubig so nga ito nga nagtuota nga anong tulong nga purgatorio nga matod pa nila di ko na makita mo mabasa sa Abraham Kasulatan nga gitawag og purgatorio nang ato ko nang i-explicar ko nga bro para matagad lamdag natong mga kaigsunan kapay niya na kay usap na sa gamiton sa upan natong mga igsuon laing pagtuo lagi o pagpatugnaw o pagdaot sa atong pinuhan na Katoliko. Tubag, Hebro 1:3, Purgationem peccatorum pacens. Sala ang purgationem. Masama, linisanan na. Kay way makasud sa langit kadunay gamay nga lama sa sala gipadayag 27. Saon sang pagi mahal langit Hebrew 12:14, without the holiness no one can see the Lord face to face. Mao na ang namatay nga wala sa kahingpitan diha sa pagkabalaan o pagkasantos dunay gamay nga lama o kahugawan dili gyud na mahalangit apan dili pud na itambog sa imperno. Asa man na ibutang dunay gitawag middle state. Unang Pedro 3:18-20 sa tawhanong kinabuhi ni Kristo sa gipatay ug miadto siya sa bilangguan sa mga espiritu sa mga taong misupil sa Dios panahon ni Noe. Sunaad ay pisuhan sa mga masupilon. Giwalihan ni Kristo kanong giwalihan man kay doon na pa may paglaom na makalingkawas diha sa gitawag middle state kondinisanan gitawag nag purgatorio. Unsa man ang purgatorio derived sa word na purge. Purge is to cleanse. Torio means place, teritoryo. Mo nang dapit nga linisanan gitawag purgatorio naa na sa Biblia mao na ang lugar nga butanganan ni adto mga tao nga wala sa mortal sin apan wala makabot sa kahingpitan sa pagkabalaan dili sila mahalangit nga naman naa may lama sa sala di man makasaka sa langit nga bisan dunay gamay nga lama mao nang kinahanglan nga dunay proseso sa paglinis ug human nga sila mahimong malinis mahimo na silang hingpit makasaka na sila kadto sa langit makatubang na sila sa himaya sa balaan nga Ginoo. Mo nang naa sa Bible purgationem peccatorum pacens. Purgationem meaning linisanan mo nang purgatorio. So pagutana Wala pa ba itong pangutana? Sabag isunod doon naman ako din kay bahay mong diktar ako na ito pasa ni Brad Paul. Nagatong dagang pagkutana rin. Kanang langit pag sa raiso kay iba din at kami kay ang titito ko na kultura kami sa langit wa kami sa raiso. Lagi ito preso. Okay. Kaya pagkutana po, pero ka na dahil sa kinabsahan na sentence langit o preso na kanang langit o preso ispikar kung na di ba kayo kung sarana di ba kayo maura ko na. Okay po ito. kanang lugar nga didto ang Dios mo nang paraiso
napadailaing asa man ang Ginoo ng puyo sa paraiso man sa langit. So kung asa ang Diyos nga Amahan, tuwa po dito ang paraiso sa langit, o tuwa po ito si Kristo. Ako naman ang gibasa. Ako po itunan. Gipadayag 22:1. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal mo na ang paraiso. Nagikan sa maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Tuwa lagi si Kristo nga maong nating karnero ang kubiro sa Dios sa Diyos nga Amahan. Tuwa sa paraiso sa Dios sa langit. Kaya kanang gituy-an sa Dios mo man ang paraiso ug tuwa man si Kristo. Diba ito naman ang gitubag? So natubag ganing pagutanaha. Ang langit o paraiso mao na sila. Ang langit nga diyan naa ang Ginoo o ang iyang trono, na pabaday paraiso gawas paniana nga tuwa ang Dios sa tuyo wa naman. Sumo nang tubag sa pagutana. Okay kayo? Okay na ba itong... Pero kung basin, mahipulong siya nga ang Bible ay umag mga langit. Ako na ipasabot mo. Kaya naarabanin sa 2 Corinto na naay gitawag ikatulong langit. So ato ning sabton unsa ning mga langit din 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 2 o 4. May nailhan ako nga usa Kristohanon 14 katuig na karon sukat iti bayaw ngadto sa ikatulong langit. Ambot o gibayaw bagay siya sa panan-awon balamang kadto ang Diyos ay nasayod. Sublion ko nasayod ako na kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Unsa man paraiso? Mao to'y katulong langit. Unsa man ang unang langit? Unsa man ang unang langit? Mateo 6:26 mayon si Kristo, tan-awa ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Kanang atmosphere nga naglupan-lupad ang mga langgam gitawag gyapon naglangit, mao nang unang hutong sa langit. Ang ikaduha, unsa man Genesis 26:4, ang mga bituon sa langit. So kanang makita nato sa langit kanang mga bituon, mao na ikaduhang langit. Asa man ay katulong langit, mao na ang gituy-an sa Ginoo. Mao nang sa atong pag-ampong amahan namo nga anaa ka sa langit. Kanang langit nga tuwa ang Dios nga Amahan ug tuwa pod si Kristo, mao na ikatulong langit, mao nang paraiso. So tuwa na si Kristo sa paraiso sa ikatulong langit. Wala dahil tuwa-tunga na dahil si Kristo istar sa wisoroy. Sa ikaduhang langit mao man ang lugar, mao man ang universe nga nang mabituon ang buwan, mao na mayon tan-awa ang bituon sa langit. Langit na siya. Pero tuwa pa si Kristo ikatulo dito sa trono sa iyang langit ng Amahan. Mao na nga mao nang paraiso. Ikatulong langit nga tuwa ang Ginoo. Sunod pa na. Okay, sunod pong tanan. Napagay ta kaya doon na are. Sabi kami na yung atong igsoon na atong igsoon nga sifde pansara ni makarinig sa ato. Higayon ako rin mga kapagtana labing nagsusa ito mga igsoon katoliko nga medyo adon na may paglibig sa inyong panguna magilibig usab sa ibang mga sikta sa pagtuo mga mo ay kasagaran na mga kasaka sa kabayan nga mo atake sa atong doktrinang pagtuo katoliko muna di mo ma-explikaran hantun hinon nga madara ni ba na tumingin siya mo ninigayon na nga pwede tang mga kapagtana ka rin. Pwede yan nakata, paano may magsinugat, may mag-istorya mo, aray mo doon na ako kay ako talay mo hatag ko ni Brad Paul sa inyo mga pagkakanya. Kagani nga explicar ni atong Joem si Brad Paul lima babahin sa purgatorio. May isang kinakipiktuhan yun ang ating ginawa na nag-andam ka na to kaya sa pagkatao na to, gandaman ta na ayuta ka, ruta babuhi, na itibit ka, rumalimplit ka, baghano nga hanton nga na, ang tao makakumito kasalanan. Mga nang gibilin ni Kristo, nagtitugon na mga sakramento sa panahiyuli, mga nang naikupisyon.
Antong nag-speaker karon di padigan ni Brad Pen kabayan sa purgatorio. Apil na sa pagpalamdam kay atong pamaigsoon nga nailama nagduteng sana nga di makasaka sa langit apan dili ang ipil at tumaygon sa impierno mao nang ay usa ka lugar nga impierno nga mao nay limpyohanan linisanan purgahan ta dito pinagi sa mga pag-ampoy sa atong mga kaigsuonan. May tabo niya naman dunan na makalsoy ta ang haduay na tao langit. Di mo na kung tayo ito, kinanimutan tayo ang pagpanganday na binibigyan pa sa sinundanan. Nakita magpapaway na yung tao na susawan na magpapaway tayo makalimutan, sinabi sa bahan sa tubig na yan kaya at ito. Panahon na nakatasin sa kalimutan na yun yung makasaka. Nakayang dito po ang sakramento. Ito pa ang sakramento, di malimpyo ang tao. Sa ilahan. Marang ako hindi ka ito malimpyo. Ang ating kabata ang malimpyo sa kasalanan mo. Di lang po kaya ang kasalanan mo. Ang kasalanan mo sa makulang ay tawagin mo. Ang mga kalang na magawin po langit na dili po amay na magawin sa impierno. At ang pagkaya na itong mga pagkampon, pinakis sa itong pagkamisa sa itong mga kalang. May kanalang pagkira na magkalimpyo sa itong sa nanasa na apatanong hayutan sa impierno. Hindi kayo katong ispikan ni Brad Paul apilto sa katong impierno nga giandam nyo, gipalunan na sa Ginoo. Ato na ng kalapasan kung kita dita musanong sa mga pagtulunan na gibili na sa atong langitong amahan pinaagi sa iyang mga sumusunod din pinaagi sa mga apostoles dihatang San Pedro o ingon man sa mga kaobispuhan o kaparian mo nang atong tan-awon giun sa kapagtangga kita nato giun sa kapagtangga sa atong Ginoo. Kapag pumunta na, labo na pa sa Paul. Ato na pumunta na. Ito na ipasa. Okay po. Doon ay pangutanang miabot. Brad, ingon ang ato maigsoong Muslim nga sa ilaha pito ka langit og pito pod kayuta tinuod. Bani Brad, ang giingon sa Bible, ikatulong langit. So dili pito. Asa man ikapitong langit? Masa ako nang giingon, dinhi sa 2 Korinto kapitulo 12 versikulo 2 dunay ikatulong langit. So dili day pito, ikatulo ra. Unsa ning unang langit? Mateo 6:26 maingon si Kristo, tan-awan ninyo ang langgam sa kalangitan. Mao nang unang langit. Kanang atmosphere nga diha naglupad-lupad, maabot ang langgam, tanawa ang mga panganod sa langit. Langit na siya, mo nang unang langit. Ay kaduhang langit, Genesis 26:4. Tanawa ninyo ang bituon sa mga langit. Sabi pa kanang makita nato nga na dihang bituon langit na, mo na kaduhang langit. Ang ikatulo, unang Hari 8:43, ang langit nga gipuy-an sa Ginoo. Kung naa pa ikapito, kisa minipuyo dito. Ang Ginoo tama naman sa ikatulo. Nagrepresentar man ang Ginoo is mabitong gamiton ng tulo perme. Anong tulo magigamiton perme? Kaya nagsimbolo na sa Dios nga usa siya ka Dios pero tulo siya ka persona. Manang always gamito ng tulo sa balaang kasulatan presentar ang tulo ka persona diha sa pagka-Dios. So naa pa ipito pag isa minamuyo dito sa ika-4, ika-5, ika-7, ika-7. Dito ka andana dai ni. Ang Ginoo nga naman sa 3rd floor. Nanobra na dai ta. Mao na siya. Mao na nganong mo gamit man ta nananguta din ngano man daw mga langit. Langit o mga langit kay naalay katulong nga langit. Plural man na heavens, plural. Unang langit, ikaduhang langit, ikatulong langit, heavens. Ang plural na nga heavens does not mean nga 7 heavens. So kung pito ka langit, mabotog dito po sa lagikan siguro na magpito man basta dito sa lagikan sister. Nakailong mga salag na pito man pito po kuno kayuta. Pito kayuta. Usa man pito kayuta. May sara may kalibutan. Sa solar system, isa lang ang yuta, isa lang ang Earth, the planet Earth. Mura na atong gipuy-an.
So dili tinuod nga 7. Usara ang planeta nga kalibutan, uyuta. Dili 7. So sunod pagpangutana, kung naa pa diha. So salamat gihapon no sa ato mga igsoon nga Muslims, nga niya po dili kauban nato, mga Pilipino. So nangutana gid sila. Kay Kristiyano man ta. So ato pon isulti ang atong tinuohang Kristiyano. Pero atong girespeto ang mga Muslim ha. Dago tag respeto sa mga Muslim. Kaya ato na silang makadugo isip mga Pilipino. Nagtuo sab sila kang Allah. Kanang Allah mao nang ilang Dios. Ang atong Dios mong Amahan, ang Anak, ang Holy Spirit. So naa kay Dios. So na pa pangutana bro. Kinagdaman kadahag listahan. Pangita ito pangutana bro bisig na ta. Okay, napabay pangutana. Ang ato igsoon nga daghang pangutana kaminta niyo maayot pa nimo Bisaya kay mo tani mo na explicar bro. Sagdi lang pro kay base sa sunod point na kabubit. Basin Tagalog, okay ra pud ko Tagalog bro. Pagdaan Bible, tuburan. Bro, unsa man day ka, brother? Tagalog siya, Tagalog. Karang may Muslim God, dili kayo fluent sa Bisaya. Karang kanjang mabalik ko sa bro din magdana sa yang Bible kita kanang Quran. Di ka kag Mindanao bro, Mindanao ka? Ako Surigao man ko, Mindanao man ko. Mabakon bro. Ang among masilingan dito bro, mga Muslim, among simbahan silingan Muslim. Tama kayo bro. Pero bro, believe ko sa mga Muslim kay sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo wala nila dawata si Kristo, pero ang mga Muslim gidawat si Kristo nga propeta. Mo nang masuko ang mga Muslim sa mga Hudiyo. Kay dito sa Kristo na tao sa Hudiyo, pero wa siya dawata sa iyang lungsod gipapatay. Mo nang nangasuko ang mga Muslim nga sila dako ang pagrespeto kang Kristo. Giisip na si Kristo nga propeta. Ang mga Muslim mitahod sa mahal nga birhen. Mas arang-arang pa ang mga Muslim kaysa protestante. Mas ganahan pa mi sa mga Muslim kaysa mga pastor nga sig-atake sa mga mere. Kay never gyud ng mga Muslim mo attack sa mahal nga birhen. Ilag yun ang gitahod sa mga mere. Ngani sa ilang Quran, isa na ka chapter Surah Maryam. Gihalad na sa mahal nga birhen. Manang papilion ko asa akong gusto, Muslim o protestante mag-atake sa kamamere, mas gusto pa ko sa mga Muslim kaya dako sa respeto sa mahal nga birhen. Nindot kayo na ang ato na mga igsoon na Muslim doon na di ay sa ato ang doon na sa ato pagtuong Katoliko. Karon po ba kamo sige pumunta na bro, di ko kay bawo nga pagtila mong nagtuo ni Kristo, nagtuo ni Mama Mary, nagtuo sa mga propeta kay matod panimo, dili maluwas kung dili tuhan nato sila. Kanang tanang relihiyon gyud dili gid makato sa langit kung dili sila mosunod sa mga propeta. Kana si Jesus Christ unsa yang gibuhat kung dili ka mosunod kay Jesus Christ, unsa yang gibuhat dili gid ka makato sa langit. Mao na ang kinaibahan lang nato ang uban nilang gigama nga Dios si Jesus Christ, pero sa mga Muslim dili propeta na siya. Sundo siya. Kung sa'y gibuhat ni Jesus Christ, mao na itong sundon para manangit ta. O si Mama Mary, yung sa'y gipanguan, mao na itong kay sila kung baga sa agianan, mao na itong dalan. Yung sundon mo ang tanang nag-iusap nito, ilang gibuhat, malangit dito, wala sila gibuhat, wala sila gisulti, ada utang na makatungo kay ang iyang gisulti na tanang. Sundin niyo ako, aron malangit ko. Wala sila musulti nga siya ang Ginoo. Mo na pinaybahan lang nato. Mo rin lahi ang ato bro. Pero si Jesus Christ, isa siya propeta. Propeta ang iyong pagkakao. Propeta mo. Pero hindi tayo gapan, murag
doon rasa ang pagtuong Katoliko sa mga doktrina kay natong mga mili pamitin mo ni Paul Alima na mas mayo pa mga Muslim kay mga kanang mga sikta na mga kung again di pa na mga mili di mo na sila po Aron makatuwa ang mga tao. Ihatag microphone bro, ihatag microphone. Tingnan lang para mas doon sa Makatuwa ang mga tao nga ang ginugyo. Bisa po siya gusto nga magbuhat o para madungog ka sa mga tao ba? Para madungog ka bro, para madungog ka nila ba? Muna nga di para na si Jesus Christ nga walay amahan kay aron makatuwa ang mga tao nga ang ginugyo makahimo siya o bisa po siya gusto nga para niya ada ng sipa jadi ito na bigwa sa bigwa niya dan wala sila. Okay, salamat kayo bro ang kaigsuan na Muslim na matagsabi niya din tungkol sa paglabuhi ko lang kanyang pagpaligya sa tabako niya kanangay mga upang na ito na karong tatama alibaw na kung pagtuo sa mga Muslim gamay rin diferensya sa atong Katoliko. Ito ba sa Kristo pero nakita na si Kristo sa ilang pagtuo. Kita kayo ito ba ni Kristo na Ginoo yun. Diyos of time ako. Sunapay gusto mangutana. Kining atong programa sa Katoliko lahi ni sa uban nga programa nga tinuhanon. Dito sa Tagbilaran City ang mga pastor magwali man po sa maingon ini. Pero kung pangutan-on mudagan man. Nganong mahatlok man ang pastor pangutan-on mudagan man. Kamong mga Katoliko di may mudagan kinaganahan mo nga pangutan-on me. Nganong mahatlok man ta pangutan-on nga niya mata sa kamatuoran. Ang managan kanang wa sa kamatuoran. Munang lahi ang Katoliko og magprograma kay gusto ganahan nga pangutan-on. Pero ang uban managan og pangutan-on. Unsa ba na? Nahadlok mo nga pangutan-on di mo preso? Mga pangutanan na mo. Kamo diha mga labasira. Pagsuwat na mo sa inyong love letter, ipadana din sa atong programa para ato dahil matubag. Niya yung mga ubang gigamit sa ubang reliyembro na pinakong makapanakasaka sila sa kapalayan sa atong Igsoon Katoliko. Dayon sila nga musaway sa mga taga-Katoliko nga pinito mga atong ampo na binasa sa Santos na Rosario. Gabalik-balik ko ang atong mga pag-ampo. Ngunang tagay ko ng landag ang atong mga igsoon ng mga Katoliko kay ini nga atong merkado karon daghan ng mga Katoliko na atong mga kaigsunan. Mga naman po ibang na mahiling ini pero palagsara. Mga taga-bro tanang kabahin na namin sila kung saan yung mga pag-ampo sa Katoliko ng sige balik-balik. Tubag Ecclesiastes 3:15 gibutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Sa ato pagka ng pagbalik-balik ang Diyos nagbuot ana o prueba na masinugdan sa kalibutan ang Diyos nagbuot nga magbalik-balik panangita ka ng adlaw musubang musalop nagbalik-balik na kada adlaw na ay beauty sa pagbalik-balik kay kung ang adlaw di na musalop di na magabi sige na tagtrabaho ini kung sige na po di na po ni musubang ngit kita po pirme magatuog na lang ta. So na ay beauty ang pagbalik-balik. Kada adlaw, kapila ta mukaon. Mamahaw ta, mukaon ta. Pagkapaniod ta, mukaon na po. Pagkapanihabang mukaon na po. Muingon na ka, nibalik ko ito sa pagkaon. Mahunong na ito sa pagkaon. E kung mahunong na ta sa pagbalik-balik o kaon, mapatay na ta. Kaya nagbalik-balik mo ang kaon, magbalik-balik o kagpanotbras. Ayaw na panotbras, di ba puno na yung bakiki? Ganahan pa ba yung asawa mahalok sa imo? Dili na. So na ay beauty ang pagbalik-balik o ang nagbuot ni ana ang Dios. Ang pag-ampo mismo ang Dios ang nagbuot o balik-balik sa mga basa.
Sumala dinhi sa Mateo Kapitulo 26, unsa man ang gihimo sa Ginoo. Mateo 26:24, mibiya na usab si Jesus kanila og nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Ang Ginoo nagbalik-balik pag-ampo. Unang Korinto 11:1, sundugan ninyo ako kay nagsundog ang Kristo. San Pablo, kapila man po nagbalik-balik sa pag-ampo. Tubag, 2 Korinto Kapitulo 12 versikulo 8, sa makatulo nagampo ako sa Ginoo. So, balik-balik ko sa ampo. Og ang mga anghel sa langit nagbalik-balik sa pag-ampo wal hunong adlaw gabi. Unsa bay lang gibalik-balik? Gipadayag Kapitulo 4 versikulo 8 mo kining atong mabasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Wala sila'y hunong. Kami na ha, wala sila'y hunong adlaw o gabi sa pag-ingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Diyos kalabing gamhanan kaniadto karon o umabot. Wala sila'y hunong adlaw o gabi sa balaan, balaan, balaan. Nagbalik-balik sila, nasukop ang Ginoo. May magina, hoy, hunong na mo, nagbalik-balik na mo diha. Hangtod karon nagbalik-balik sila adlaw o gabi, way hunong sa pag-ingon, balaan, balaan, balaan. Wa masuko ang Ginoo sa ato pa, dili masuko ang Ginoo kung magbalik-balik ta kung ato ning pahinungod sa Ginoo. 11 kasukan sa Ginoo. Mateo 6:7, ang pagbalik-balik sa mga pulong nga walay kapuslanan. Kanang atong gibalik-balik unsa man na amahan namo. Mapusanan ba na? Mapusanan. Kaya gitudlo na ni Kristo. Mateo 6:9 hanggang 13, gitudloan pa ni Kristo sa pag-ampo sa amahan namo. Kuwa pa na ipos, wala na itudlo ni Kristo. So, dili sayop ang pagbalik-balik, ang sayop pagbalik-balik sa mabutang way ipos. Kung ang amahan namo wala ipos, nan, humti nga na sa Bible. O wala na ipos. Pero nga nung ang malang tinuhan nagbitbit maghihapog Bible nga na amahan namo. So dili sayop ang pabalik-balik sa pag-ampo. Ang maghimaya ka Maria na sa Bible. Tubag, Lucas Kapitulo 1 versikulo 28 kama 40-42. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ka katalang kababayinan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Lucas 1:48, sukad karon ang tanan nga mga tao motawag kanako nga bulahan. Ganos sukad sa panahon sa mahal nga Birhen, ang tanang tao motawag kanako nga bulahan. Sa ato pa mapuslanon, dili sayop nga balik-balikon ang mga pulong nga mapuslanon. Ang sayop kadto mga pulong way pos. Dili na inyong pamalikas. Ayaw na nagbalik-balika kay para na sa demonyo. Ang para sa Ginoo, bisan balik-balikon nimo, malipay ang Ginoo. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo. Adlaw o gabi gilitok kini sa mga anghel. Wa panahuman sila karon. Sige sila kay balan-balan, wala masuk ang Ginoo naman. Kita hinungod man sa Dios ang pagbalik-balik. So tutan. Para kayo mga igsoon, dili dahil sayat na itong pagbalik-balik, nahabit ang beauty. Ang beauty kay ganing magama, magbata, hindi man mapis kayo, hindi magbalik-balik. Balik-balik ko muna, kaya matagamtam kalami. Dahil ba ang suwatan, basa ko muna kay, basta mo nang gigalag, purgatorio, di para padugay na itong ang tulong purgatorio, compound word, derived from the word words, and Torio derived from the word territorio, meaning lugar nga diha linisan ang tao. Kay naalagay middle state na ay dapat linisanan kay wa may makasud sa langit nga nailama sa sala. Unang Korinto 3:15, dunay kalayo nga latasan sa tao nga naay kaluwasan, dili na imperno, kay ang maimperno wa na may kaluwasan. Pero na ay kalayo nga latasanan sa tao nga doon na pa'y kaluwasan. Itawag na purgatorio kung linisanan sa makalag nga wala makabot sa saktong pagkabalaan. Na gamay nga sala, dili may imperno, kung dili moagi sa proseso ang itawag
hinlo o pagputli aron ang mga dark of sins nga mo kinihinungdan nga mo sango sila sa langit malinisan para makabot ang pagkabalaan. Without the holiness, kung wala ang pagkabalaan, imposible ang tao mahalangit. Hebrew Kapitulo 12, versikulo 14. Ang uyo sa purgatory, nga linisan ang tao, nga mawala ang lama sa sala, para takos siya nga makasulod sa walay katapusang kalipay sa langit. Noon ang purgatory. So, pagkatana. Naman do. So, napay pagkatana pa na. Dili kay pangutana, dili kay pungot. Okay, nakabaya ako nga punta na. Pagkagawa, londro na ito. Nga mo yung punta na. Lucas Kapitulo 1, 28, kama 41, 42. Kanang Lucas 1, 28, mauna ang giingon ni ang Anghel Gabriel during sa Annunciation dito ko sa Jerusalem sa Basilica of Annunciation sa balay sa mahal nga Birhen nga dito gipahibaw ni San Gabriel anghel sa Ginoo mingon siya maghimaya ka Maria puno sa grasya kanang giingon ang Ginoong Dios anak kanimo bulahan ka kanang kababayon bulan ang bungas mo sa Jesus mo nang gilitok ni Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo misinggit siya sa paingon bulahan ka katanang kababahinan o bulahan ang bunga katiyan mo nga sa Jesus kay napuno man sa Holy Spirit. So ang napuno sa Holy Spirit mo singgit nga bulahan ang mahal nga Birhen. Kana mga pastor misinggit sila sa pag-atake sa mga Birhen. O sa man napuno nila, napuno sila sa bad spirit, wala napuno sa Espiritu Santo, napuno sila sa Espiritu Santo. Mo nang musinggit sila nga takihon ang mahal nga Birhen. Kaya kung napuno pa sila sa Espiritu Santo, sama sila ni Santa Isabel modaig sa mahal nga Birhen nga bulahan ka katang kabayan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Mo nay kalahian sa napuno sa Holy Spirit o sa napuno sa bad spirit. Sunod po na. Okay, napanay po na. Huwag pa na. Hello, atong pagpaglakan o pangutana si Brad Paul. Hello. Dahil ganyan nga, dahil na kinuha na kanay. Yan pasabrap ang reliyon ko na dili ko na makaluwas. Gawa na. Ningon siya nga Brad Diding nga ang reliyon. Why reliyon na makaluwas? Morning, palihog ko na Brad Paul. I-explicar ko muna kay usap na siya ng gamitin sa ito mga ubang mga iksyon na lain sa pagtuo, lain sikta na di na sila mag-explicar reliyon kay ilang i-explicar nga ang reliyon, dili ko na makaluwas. Right, ko na Brad Paul. Nganong nakaingon sila nga ang relihiyon dili makaluwas kay ang ilang relihiyon di man kaluwas. Ipang-abog dito nila. Mandamay man sila sa ilang relihiyon di makaluwas. Kaya kining atong relihiyon lahi man gitukod man sa manluluwas. Ang ila gitukod sa tao nga dili makaluwas. Anong ila matadamay-damayon sa ilang relihiyon? Kung di na makaluwas sa ilang pamhawa mo diha. Di man na makaluwas. Nagtukod si Kristo relihiyon o sumala pa sa Episo Kapitulo 5, 23-25 siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Sado pa naaday iyang gitukod na iyang paglaluwason. Kamo kadi mo tinukod ni Kristo, di ka makaluwas sa iyong relihiyon mo ng paghawa na mo diha. Ano pabilin mo ng relihiyon di makaluwas? Nga naa may tinukod sa manluluwas ug mao ka na ang makaluwas. Mao na ang tubag sa pagkana. Okay, salamat kaya Brad Paul mo. Di na tamang sakaya ng istorya na why makaluwas. May mo daw ng atingan na tinuan mo na yung istorya. Di magtuwas kay matinan na yung jubilyon na pinagkudag tao. Dili tinukod ang manluluwas. Kung hindi dili kaluwas. Mao na bro manghawa na sila diha. Pamilya naman ang relihiyon na.
sayang na inyong pagpondo diha nga di man na makaluwas. Naay gitukod na makaluwas. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Naa say pundok nga iyang giluwas. Mo nang subject sa kaluwasan, mo nang niyan sa kalibutan nagtukod siya og simbahan o kanang simbahan ang iyang pagaluwason. Mo na nga kung gusto kang maluwas, magpasakop ta sa pundok nga tinukod sa manluluwas, biyain ang relihiyon nga tinukod sa taong di makaluwas.